Magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayong makinig sa kuwentong ito, Gabi ng Bagong Taon. Binigyan ng biyenan ang 4 na pamangkin ng bawat isa ng 2,000 piso, ngunit nilaktawan ang aking anak na babae. Nang mismong gabing iyon ng Bagong Taon, nagpahayag ako ng isang balitang nagpagulat sa buong pamilya. Hapon ng bisperas ng Bagong Taon, ang hapagkainan ay puno ng pagkain at ang samyo ng insenso ay kumakalat sa buong silid, ngunit ang puso ko ay nagyeyelo. Nakita ko ang isang kulubot na sobre ng pamasko na nakalagay sa sahig, malapit sa aking munting anak na babae. Parang namatay ang aking puso. 7 taon ng pagtitiis at walang pagod na paglilingkod, pinalitan ng di mawaring kalamigan at walang pusong pagmamalupit. Dapat ba akong magpatuloy na yumukod at magtiis? O na ba itong panahon para durugin ko ang gayong mapagkunwaring pagpapakita ng peking pag-ibig na ito? Ang hapunan ng bisperas ng Bagong Taon ay palaging isang mabigat na pasanin sa aking mga balikat. Sa loob ng 7 taon bilang manugang ng Pamilya Santos, hindi ko naranasan ang isang mapayapang katapusan ng taon mula pa sa madaling araw. Habang ang malamig na hangin ng Disyembre ay nangingibabaw pa at ang ulan ay nagsisimula pa lamang bumagsak ng banayad sa bubong, kailangan ko nang magsimula sa malamig na kusina. Naghihintay sa akin ang lahat ng trabaho, paglilinis ng manok, paghahanda ng kare-kare at lechon, pagluto ng sinigang na baboy at dinuguan, at paglilinis ng buong bahay mula loob hanggang labas. Ang aking mga biyenan, si Ginoong Ramon at Ginang Corazon, ay mga taong labis na nagpapahalaga sa anyo ng katayuan sa lipunan at tradisyon ng pamilya. Lagi silang naghahanap ng maindayog na handaan at masalimuot na presentasyon ng pagkain tulad ng sa isang pampublikong kapistahan, ngunit hindi sila kumuukuha ng kasambahay dahil sinasabi nilang hindi sapat ang kalinisan ng trabaho ng ibang tao. Sa katotohanan, itinuturing nila ang kanilang manugang bilang libreng alipin sa malawak na tahanan na iyon. Nang gabing iyon ng Bagong Taon, ang simbuyo ng hangin sa malaking sala ng tahanan ng aking asawa ay lalong lumigalig. Ang hapagkainan na gawa sa mamahaling kahoy ay puno ng masasarap na pagkain. Ang ilaw ng aranya ay nagsiliwanag sa mga mukhang nagtutuwanan. Sa paligid ng mesa ay ang pamilya ng kapatid na babae ng aking asawa na si Flor de Liza, kami ng aming asawa, at 4 na ibang pamangkin. Ang 4 na batang iyon, isa ay panganay na lalaki sa panig ng ama, isa ay paboritong pamangkin sa panig ng ina, lahat ay lalaki. Ang aking sina naman, na ang tunay na pangalan ay Nympha, 5 taong gulang ngayong taon, ay tahimik na nakaupo malapit sa akin. Siya ang tanging babaeng apo sa mga anak ng mag-asawang Santos, at dahil babae siya mula ng isilang, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maramdaman ang mainit na yakap o pagmamahal mula sa kanyang lolo at lola. Katapos kong ilagay sa mesa ang mangkok ng sinigang, lumabas ang aking biyenan na si Ginang Corazon mula sa kwarto niya, nakadamit ng makapal na pulang terno. Sa kanyang mga kamay ay isang makapal na bunton ng pulang sobre ng pamasko. Bigla na lamang na tumahimik ang lahat. Ang mga mata ng mga bata at matatanda ay nakatuon sa mga sobre. Ngumiti si Ginang Corazon ng may kasiyahan, umubo, at nagsimulang mamahagi ng regalo ng Bagong Taon na ipinagmamalaki niya. Tinawag niya ang bawat pamangkining lalaki. Sa bawat paglapit ng isang bata upang kumamay ng may respeto, mariing inihayag ni Ginang Corazon ang halaga ng laman nito. Sinabi niyang kahit mahirap ang taon para sa negosyo, nagtipid pa rin sila para bigyan ng malaking regalo ang mga apo upang maging marangal na kalalakihan ng Pamilya Santos. 4 na sobre ang ipinagkaloob, bawat isa ay may halagang 2,000 piso, isang napakalaking halaga na sapat na bilhin ang isang maliit na lupain sa probinsya o tustusan ang ilang taon ng pag-aaral. Ang mga kapatid at kamag-anak sa bahay ay nagpuri, tinawag si Ginang Corazon na pinakamapagbigay at pinakamapagpalang lola sa mundo. Ang mga batang tumanggap ng pera ay masayang nagbukas ng kanilang sobre at nagpakita ng mga bagong perang papel na malaking halaga. Sa oras na iyon, ang aking si Nympha ay matiyagang naghihintay. Ang mga matang inosente niya ay nakatingin sa mga kamay ng lola,
sabik na naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ngunit pagkatapos ipamahagi ng ginang korazon ang 4 na sobre, lumingon lamang siya nang walang malasakit patungo sa upuan niya, kumuha ng baso ng mainit na tsokolate at uminom ng isang higop, parang tapos na ang lahat. Si Nympha ay naguguluhan at marahang humawak sa laylayan ng aking damit. Tumingala ang munting iyon sa akin nang may malalaking mata at matapang na lumakad patungo sa kanyang lola. Marilag niyang tinawag, "Lola, wala pa po akong pamasko." Bahagyang kumubot ang kilay ni Ginang Corazon. Malakas na ibinaba ang kanyang baso sa mesa na gumagawa ng matunog na ingay. Tinitigan niya si Nympha ng pahilig. Pagkatapos ay dahan-dahang naglagay ng kamay sa bulsa ng kanyang jacket at naglabas ng isang manipis at matulis na sobre. Kulubot. Nang hindi man lamang tinitingnan ang mukha ng kanyang apo, inihagis niya ang sobre sa ibabaw ng mesa. "Ayan, kunin mo na iyan para bilhin ng candy. Babae ka. Sa huli ay maging asawa ka ng iba, bakit pa mag-aksaya ng malaking pera?" Mahiyain na inilawit ni Nympha ang kanyang kamay para kunin ang sobre. Hindi pa niya ganap na naiintindihan ang kahulugan ng mapait na mga salitang iyon, ngunit ang kalamigan sa ugali ng kanyang lola ay nagpaluha sa kanya. Ang sobre ay manipis, naglalaman lamang ng isang 10 pisong papel na gusot, 10 piso kumpara sa 2,000 piso. Isang halatang, malupit at walang kahiyahiyang diskriminasyon. Parang may kumuyom sa aking puso, ang galit ay pumalo sa aking lalamunan. Lumingon ako kay Rommel, ang asawang kasama ko sa higaan sa loob ng 7 taon, ang tunay na amang pinagsilbihan ni Nympha. Nakayukod siya sa pagkain, kumuha ng isang piraso ng lechon at inilagay sa bibig. Umaangat ang kanyang kamay na may hawak na baso ng beer at uminom ng malalim. Ganap niyang pinabayaan ang di makatarungang ginawa sa kanyang anak na babae. Dahan-dahan akong tumawag sa kanya sa mababang boses, umaasa na sasagutin niya ng makatuwiran. "Rommel, pakiusap, tingnan mo kung ano ang ginawa ng nanay mo." Inilagay ni Rommel nang malakas ang kanyang baso sa mesa. Lumingon siya at tinitigan ako nang may galit at kawalang pagtitiis. "Tigilan mo na iyan, hindi ka dapat makialam. Ang ibigay ng nanay ay nasa kanya, iyan ay pera nila, hindi pera mo. 10 piso ay 10 piso rin, huwag kang magtampo, magtiis ka at hayaan ang pamilya nating mapayapa." Ang mga salita ni Rommel ay tulad ng malamig na tubig na naging apoy ang lahat ng puot na naiipon sa aking puso. 7 taon na akong nagtitiis. Nagtiis ako ng siraan ng pamilya ng asawa ang aking pinanggalingan. Nagtiis ako ng buntis ako at may sakit pa rin, kailangan ko pa rin maglingkod sa buong pamilya. Nagtiis ako nang ipinanganak si Nympha, ang biyenan ay hindi man lang lumingon sa kanya, ang asawa ay walang interes at pumunta sa inuman. Inakala ko na ang aking mga sakripisyo ay magbabago ng kanilang puso, ngunit ganap akong nagkamali. Ang aking pagpapagawa ay nagpalakas lamang sa kanilang pagmamataas, itinuturing ang aking pagtitiis bilang isang bagay na natural. Tumagas na ang baso ng aking pasensya, at ang huling sinulid ng aking pagtitiis ay naputol na. Ang aking puso ay bigla na lamang naging malamig at tahimik sa nakakatakot na paraan. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, ni hindi rin ako nanggulo. Tahimik akong tumayo at lumapit kay Nympha. Malumanay kong pinagpag ang buhok ng aking anak, kinuha ang 10 piso mula sa kanyang kamay at marahang inilagay sa mesa. Pagkatapos, kinuha ko ang isa sa mga tinidor, pinili ang pinakamasarap na piraso ng lechon sa gitnang putahe at malumanay na inilagay sa plato ni Nympha. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng aking anak at ngumiti ng malambing, "Kumain ka na anak, ang mga ganitong bagay na iniaalay ng pabor ay hindi karapat-dapat para sa atin." Bigla na lamang na naging tahimik ang buong mesa. Lahat ay tinitigan ako na parang naging isang estranyo. Nagalit si Ginang Corazon at binayo ang mesa gamit ang kamay niya, namumula ang mukha. Si Flordeliza, ang kapatid na babae ng asawa ko, ay agad na itinuro ang daliri sa aking mukha at sinimulang pagalitan ako. Tumayo si Rommel, itinaas ang kamay na parang sasampalin ako. Ngunit lahat ng aksyong iyon ay para sa akin na tulad lamang ng isang komedyang loko.
hindi na ako ang babaeng nagtitiis noong 5 minutong nakalipas. Itinaas ni Rommel ang kamay niya, ang mukha niya ay baluktot sa matindi. Isa-isang sinabi niya sa akin na lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang ina agad-agad, nagwala ang buong handaan. Ang boses ni Ginang Corazon ay pumuno ng sala, isinisigaw niya na ako ay isang manugang na walang respeto at walang utang na loob. Sumunod si Flordeliza, nagdagdag ng langis sa apoy. Sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhang iyon, nanatiling tuwid ang aking likod at kalmado ang aking saloobin na parang walang nangyayari. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Rommel. Ang aking malamig na tingin ay nagpatigil sa kanyang kamay na nakataas sa hangin. Itinulak ko ang kamay ni Rommel, huminga ng malalim at nagsalita ng maliwanag, sapat na. Ang aking boses ay sapat na malakas para pigilin ang lahat ng ingay sa silid. Tumahimik na lahat, wala akong dapat hingin na tawad. Sa okasyon ng bagong taon, at dahil narito ang lahat, mayroon akong mahalagang balita na ipahayag. Kararatanggap ko lamang ng kumpirmasyon. Ang aking puhunan sa Prosperity Fund ay nagmature na at natanggap ko ang kabuuang halaga na 50 milyong piso. Ang pera ay nasa aking account na. Ang buong silid ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang tuktok ng relo sa dingding ay naging malinaw na marinig. Si Ginang Corazon, na nakabukas ang bibig para magsalita, ay bigla na lamang nagsara ng labi. Ang mga mata niya ay malawak na bukas sa gulat. Si Rommel ay natisod at humakbang paatras. Ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago mula sa pula hanggang sa maputi. Si Flordeliza ay naghulog ng tinidor sa sahig at ang kanyang bibig ay nangatal ng walang lumalabas na tunog. 50 milyong piso, isang napakalaking halaga na lampas sa kanilang imahinasyon. Tumingin ako sa bawat mukha na nabalisa sa gulat at nagbigay ng mahinang ngiti, dahan-dahang binalikan ang lumang kwento. Siguradong natatandaan pa ninyo ang Prosperity Fund. Noong isang taon, nang hiniling ko kay Rommel na gamitin ang aming maliit na ipon para mamuhunan, lahat kayo ay nagkasama sa pagmumura sa akin. Sinabi ng nanay na ako ay isang babaeng tanga at madaling lokohin. Si Flordeliza ay nangantiya na ako ay nangangarap na maging milyonaryo sa isang gabi. Si Rommel ay duwag, natakot na mawalan ng pera kaya ipinagbawal sa akin na kahit isang sentimo mula sa aming parehong ipon ay gamitin, pinagalitan at ininsulto ninyo ako ng isang buwang tuloy-tuloy. Ngunit hindi ninyo alam na lihim ko na ibinenta ang aking gintong kuwintas na pamana ng aking ina para makapuhunan ng mag-isa. At ngayon, ang perang ito ay bunga ng aking sariling pamumuhunan gamit ang aking personal na ari-arian. Hihilingin ko sa batas ang proteksyon at naniniwala akong mananatili sa akin ang malaking bahagi nito. Ito ay aking personal na ari-arian, walang kaugnayan sa pamilyang ito. Ang katotohanan ito ay tumama ng malakas sa kasakiman ng pamilya ng aking asawa. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang magbago ng mabilis. Ang pagyayabang at galit noong kanina ay ganap na nawala, pinalitan ng matinding pagsisisi at matinding pagnanasa. Nilunok ni Rommel ang kanyang laway, pilit na ngumiti ng palpak. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay naging tamis ng nakakatakot. Mahal ko, totoo ba iyan? Talaga bang nanalo ka ng 50 milyon? Napakagaling naman. Sige na lang iyang nakaraang bagay. Ang bahay natin ay pabago na. Kalmahan mo ang iyong sarili. Biro lang iyon ng nanay kasi mahal niya ang mga apo. Mag-asawa tayo. Ang pera mo ay pera ko rin, pera ng ating pamilya. Agad ring tumayo si Ginang Corazon, nagmamadali na lumapit at iniabot ang upuan sa akin. Ngumiti siya ng mapang-akit, ang mga mata niya ay ipinisara ng may tusong pag-iisip. Tama iyon, anak. Ang mga bagay sa loob ng bahay ay pinagkasunduan nang sarado ang pinto. Ikaw ay bahagi ng Pamilya Santos. Ang kapalaran na ito ay dahil sa pagbibiyaya ng ating mga ninuno. Upo ka na at kumain, lumamig na ang sinigang. Mamaya ay magbibigay ako ng mas malaking pamasko kay Nympha. Si Flordeliza ay sumugal din, ang boses niya ay puno ng pagpapalalo. Ate, napakatalino mo naman. Alam na agad ng ate na ito ay isang matalinong babae. Ate,
Ang tindahan ko ay kailangan ng kaunting puhunan para sa bagong kalakal. Siguradong hindi mo iiwan ang kapatid ng iyong asawa, hindi ba? Sa pagkita ng mga mukha ng mga mapagpaimbabaw na nagsasagawan ng pagpuri, nakakaramdam ako ng pagduduwal. Ang pera ay tunay na isang nakakatakot na kapangyarihan. Kaya nitong ihayag ang tunay na mukha ng tao sa isang kisap mata. Ang mga taong kakakaina pa lamang nang nagsasabing wala akong halaga, ngayon ay yuyuko na sa aking paanan dahil sa 50 milyon. Ang kanilang pagpapaimbabaw ay lalo pang nagpapahina ng aking pagpapahalaga sa pamilyang ito. Umatras ako, umiwas sa peking pagpindot ni Romel. Tumingin ako ng diretso sa mukha ni Ginoong Ramon, na tahimik na nagmamasid sa lahat at mariing nagpahayag. Pakinggan ninyo ang lahat ng ito. Ang 50 milyong ito ay pawis at luha, isang sakripisyo na sarili ko lamang, walang kaugnayan sa sinuman sa pamilyang ito. Sa loob ng 7 taon, nabayaran ko na ang lahat ng utang ng pamilya Santos. Mula sa sandaling ito, wala na akong anumang kaugnayan sa pamilyang ito. Pagkasabi, hindi na ako nag-atubili kahit isang segundo. Lumingon ako at kinarga si Nympha. Mabait na niyakap ng batang iyon ang leeg ko at iniyukod ang ulo sa aking balikat. Kinuha ko ang aking maliit na bag, humarap at lumusong papunta sa pangunahing pintuan. Tahan! Sigaw ni Romel, subukan niyang harangin ako, ngunit ang aking matulis na tingin ay nagpatigil sa kanya. Hinila ko ng malakas ang mabigat na kahoy na pinto at lumabas sa gabi. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tumama sa aking mukha, ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Sa halip, naramdaman ko ang isang bagong alon ng buhay na dahan-dahang dumadaloy sa bawat ugat ko. Isang damdamin ng kaginhawahan at kalayaan na hindi ko pa naranasan ang bumabalot sa aking isipan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, nagmadaling lumabas sa madilim na daanan. Tumawag ako ng taxi na dumaan. Habang umaandar ang sasakyan, iniwan ang nakakainis na 3 palapag na bahay sa likuran. Kinuha ko ang aking telepono at determinadong binablock ang numero ni Romel, ni Ginang Corazon, ni Flor de Liza, at ng lahat ng may kaugnayan sa pamilya Santos. Mula ngayon, magsisimula na kami ng bagong buhay. Isang buhay na walang kahihiyan, walang pagtitiis, isang buhay na ganap na pag-aari namin. Niyakap ko si Nympha, hinalikan ang kanyang noo, tahimik na nangako na gagamitin ko ang lahat ng aking lakas at pera para protektahan siya mula sa lahat ng sakit sa mundong ito. Ang 7 taong bangungot ay opisyal na natapos na. Ang tunay na labanan ay ngayon pa lamang nagsisimula at handa na akong humarap sa lahat. Sa umaga ng bagong taon, ang mga kalye ng Maynila ay hindi kapani-paniwalang tahimik, kakaiba sa karaniwan nitong maingay at masikip na kapaligiran. Ngayon, ang simbuyo ay malinaw at mapayapa. Nagising ako sa isang maluho at eleganteng silid ng isang 5 bituin na hotel sa gitna ng lungsod. Kahapon ng gabi, pagkatapos umalis sa pamilya Santos, dinala ko agad si Nympha dito. Ang kawawa-kawang bata ay malamang napagod na sa lahat ng mga pagbabago, kaya agad siyang natulog sa sandaling nahiga sa malambot na kama. Habang tinitingnan ang anghel na mukha ng anak na natutulog, ang lahat ng pagod at galit sa aking puso ay tila natunaw. Iniabot ko ang telepono. 10 hindi nasagot na tawag at mensahe mula sa hindi kilalang numero ang patuloy na lumalabas sa screen. Hindi na kailangan panghulaan. Alam ko na iyon ang pamilya ng aking asawa gamit ang ibang numero para makipag-ugnayan na naghangad na makuha ang aking malaking pera. Tinanggal ko agad ang lahat nang hindi man nagbabasa. Ang aking pangunahing prioridad ngayon ay hindi ang harapin sila, kundi ang kabayaran sa aking anak at ang gantimpala sa sarili ko matapos ang mga taon ng paghihirap. Pagkatapos maligo at kumain ng marangya kasama si Nympha sa restaurant ng hotel, nagpasya akong dalhin ang aking anak para mamili. Ang unang destinasyon namin ay ang Lucena Gold Shop, isa sa pinakamalaki at pinakatanyag na alahasyang tindahan sa lungsod. Bihirang bukas sa bagong taon para tanggapin ang mga palad sa simula ng taon. Nang pumasok kami sa maliwanag at makisig na espasyo, si Nympha ay mahiyang humawak ng mahigpit sa aking kamay.
Sa loob ng 7 taon, ang dami ng alahas ko ay mabibilang sa mga daliri ng isang kamay. Karamihan ay mga alahas na dala ko mula sa aking pamilya at sa huli ay napagbentahan para makapuhunan. Ngayon ay bibilhin ko muli ang lahat ng nawala at higit pa, lumapit ako sa pinakamataas na piling counter. Ang babaeng nagtatrabaho na nakaabono ng pulang damit ay masayang nagbigay ng pagbati. Hindi ko naubos ang maraming oras para pumili. Itinuro ko ang pinakamakinang na set ng brilyante sa loob ng salaming aparador, kwintas, hikaw at singsing. Kunin mo iyon para sa akin at ang gintong pulseras na may hugis ng zodiac sign doon sa sukat para sa bata. Bahagyang nagulat ang empleyado, malamang hindi inaasahang isang babaeng simpleng damit ang makakagawa ng napakalaking pamimili ng walang pagtatalo. Ngunit ang kanyang profesionalismong mabilis na bumalik, agad niyang inilabas ang mga gamit para subukan. Nang isuot ang makinang na gintong pulseras sa maliit na kamay ni Nympha, masayang sumigaw ang bata. Habang tinitingnan ang masayang ngiti ng anak, naramdaman ko na ang bawat sentimong ginastos ay ganap na sulit. Binayad ko ng diretsyo gamit ang card. Ang matunog ng makina ay nagpapahiwatig ng matagumpay na transaksyon, tulad ng isang malambing na musika na nagpapaginhawa sa aking kaluluwa. Pagkaalis sa alahasyang tindahan, dinala ko ang aking anak sa pinakamataas na uri ng shopping mall na espesyalista sa mga brand na damit, ang mga mamahaling butik na noon ay tinitingnan ko lamang mula sa malayo. Ngayon ay may kumpiyansa akong pumasok. Binili ko kay Nympha ang maraming magagandang bestida at magagandang sapatos na may dekorasyon. Para sa aking sarili, itinatapon ko ang mga lumang damit na pang-utusan. Pumili ako ng mga damit na dinisenyo ng maselan, nagtataguyod ng aking postura at kumpiyansa. Habang nagbabayad ako sa isang butik ng Pranses, isang makilalang boses ang narinig ko mula sa likod. Diyos ko, ate, mag-aaksaya ka ng pera tulad nito. Nang lumingon ako, si Flordeliza, ang mabagsik na kapatid na babae ng asawa ko, ay gulat na tinitingnan ang maraming branded na bag sa counter. Hindi ko alam kung paano siya nagpakita doon. Ang mga mata ni Flordeliza ay puno ng inggit, pagnanasa at galit. Marahas siyang lumapit, subukan niyang agawin ang mamahaling bag mula sa aking kamay. Pera ng pamilya Santos iyan at ibibiyaya mo ng ganoon. Alam mo bang malapit ng sirehiyan ang tindahan ko dahil sa utang? Ibigay mo na sa akin ang pera para maayos ko ang problema ko. Ibigay mo na. Nang may kalmahan, humakbang ako ng isa pa atras, umiwas sa masakim na kamay ni Flordeliza. Tumingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang aking tingin ay malamig na nakakagulat. Flordeliza, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Una, hindi na kita sister-in-law. Pangalawa, ang perang ito ay sa akin, walang kaugnayan sa pamilya Santos. Ang tindahan mo ay sirehiyan, dahil sa iyong maling pamamahala walang kaugnayan sa akin. Layuan mo ang aking daan. Hindi rin tinanggap ni Flordeliza, nagtayo siya sa gitna ng mall at nagsimulang sumigaw ng malakas. Mga tao, pakinggan ninyo, ang manugang na nanalo ng loto ay umaalis na may kasamang pera at iniwan ang pamilya ng asawa na may malaking utang. Isang walang hiya ang babae. Kung hindi mo ibigay ang pera, lalabasin ko ang iyong lahat ng kabulaanan at hindi ka na makakaahon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang matigilan at lumingon. Si Nympha ay natakot at niyakap ang aking mga binti, sumigaw ng takot. Naubos na ang aking pasensya. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang security ng mall. Habang naghihintay sa security, humakbang ako ng isa pasulong, diniit ang mukha ko sa kanya, ang boses ko ay bakal at puno ng banta. Marinig mo ng mabuti ito. Kung magpahayag ka pa ng kahit isang pagsisinungaling tungkol sa akin, agad ko kang idemanda sa pananinirang puri. Lahat ay nakunan ng kamera dito. Sa pera ko, kaya ko nang kumuha ng pinakamagaling na abogado para pakulungin ka. Huwag mong isiping ako pa rin ang matiisin na Maria na dati. Umalis ka sa aking paningin bago ko gawin ang totoo. Ang katibayan at katakutan sa aking mga salita ay nagpaputi ng mukha ni Flordeliza. Nilunok niya ang kanyang laway, tinignan ang paligid, nakita ang security na papalapit,
at nagmadali siyang lumabas sa karamihan. Nang nakayuko, ang bibig niya ay bumubulong ng hindi marinig na mga salita ng pagmumura. Niyakap ko si Nympha para huminahon siya, tinanggap ang mga bag mula sa empleyado at lumabas ng tindahan. Ang pagpapakita ni Flordeliza ay isang babala para sa akin. Sila ay itinutulak na sa dulo at hindi na mag-aalinlangan sa anumang paraan para kumapit sa akin. Kailangan ko ng matibay na kalasag para protektahan kami ng anak ko. Agad na nakipag-ugnayan ako kay Jay, isang matalinong at mapagkakatiwalaang pinansyal na tagapayo na naghanda na akong konsultahin. Si Jay ay hindi lamang magaling sa pamamahala ng ari-arian, mayroon din siyang malawak na network ng koneksyon. Sa pamamagitan ng mabilis at propesyonal na pagsasaayos ni Jay, sa hapon na iyon din, napirmahan ko ang kontrata para sa isang maluho at eleganteng condominium unit sa isang residential area na may pinakamataas na seguridad sa lungsod. Ang lugar na ito ay may security na nagpapatrolya ng 24 na oras, isang multi-layer na sistema ng access card sa elevator at ganap na nakahiwalay sa labas. Hindi na kailanman makakapasok dito ang pamilya ng aking asawa. Ang nalalapit na legal na labanan ay magiging marahas. Kailangan ko ng ligtas na kanlungan para matahimik na maihanda ang mga mapagpasyang hakbang. Sa umaga ng kasunod, ang mainit na sinag ng araw ay dumaan sa salaming pinto ng bagong kondo. Ginisnan ako mula sa pinakamalalim at mapayapang tulog sa loob ng 7 taon. Wala na ang ingay ng mga plato, wala na ang pagmumura ng biyenan, wala na rin ang masamang amoy ng sigarilyo ni Romel. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay malinis at may amoy ng lavender essential oil. Si Nympha ay nakabilot pa sa malambot na kumot na sutla, ang paghinga niya ay pantay, ang maliit na mukha niya ay namumula. Tahimik akong umalis sa higaan, binalutan muli ang anak, at lumabas sa sala para maghanda para sa isang mapagpasyang labanan. Ayon sa nakaraang appointment na isinaayos ng pinansyal na tagapayo na si Jay, ilang araw pagkatapos ng holiday, eksaktong 9:00 ng umaga, naroroon na ako sa opisina ni Abogado Reyes. Ang opisina ay nasa pinakamataas na palapag ng isang gusalaling Class A sa gitna ng Makati Central Business District. Ang loob ay nagtatangkilik ng karingalan at katahimikan, may mga istante ng legal na libro na nakalatag sa mga dingding at amoy ng sariwang kape. Si Abogado Reyes ay isang lalaking mga 50 taon na ang gulang, ang mga mata niya ay maliwanag sa likod ng baso, ang asal niya ay mahinahon at matatag na angkop sa isang nangungunang legal na eksperto sa larangan ng kasal at pamilya. Sa sandaling umupo ako sa padded na upuan na nakaharap, si Abogado Reyes ay nagsalita sa mainit na boses. Kalmahan, hiniling niya sa akin na ilahad ang lahat ng pangyayari ng detalyado, walang kinukulang anumang bagay. Huminga ako at nagsimulang balikan ang bawat pahina ng madilim na alaala ng impyernong buhay kasal. Ikinuwento ko sa kanya ang malupit na diskriminasyon ng mag-asawang Santos sa kanilang apo, ang kawalan ng responsibilidad ni Romel bilang ama at asawa. Inilahad ko rin ng buo ang pinagmulan ng 50 milyong piso mula sa Prosperity Fund. Inilagay ko sa mesa ang isang USB at isang makapal na bunton ng mga dokumento na maingat kong inihanda noong nakaraang gabi. Tumingin ako ng diretso kay Abogado Reyes. Ang aking boses ay matatag. Abogado, sa USB na ito ay naglalaman ng mga naitala at kuha na mula sa security camera ng bahay ng asawa ko. Maririnig mo ng malinaw ang mga pang-aabusong salita ng Ginang Corazon at Flordeliza nang banggitin ko ang pamumuhunan. Pinakamahalagang bahagi ay ang mga text message sa pagitan ko at ni Romel. Nang hilingin ko sa kanya ang kaunting parehong ipon para bilhin ng fund certificates, sinabi niya nang malinaw na iyon ay isang panloloko. Ipinagbawal sa akin na kumuha ng kahit isang sentimo mula sa kanya. Inihayag niya na kung gusto kong mamuhunan, kailangan kong gumamit ng sarili kong pera, tanggapin ang lahat ng pananagutan, makita ang kita o pagkalugi ng mag-isa, ganap na hindi siya makikialam at hindi rin magbabahagi ng anumang panganib. Maingat na tiningnan ni Abogado Reyes ang bawat printed na papel,
kinuha ang mga screenshot ng mensahe. Ang kanyang kilay ay bahagyang nagtaas. Tinango-tango niya ang pag-aproba sa aking pagiging maingat. Ipinagpatuloy ko ang pagbibigay ng resibo mula sa alahasyang tindahan. Ito ang resibo na nagpapatunay na ibinenta ko ang gintong kuwintas na 5 piraso, ang nag-iisang pamana na habilin ng aking ina bago siya namatay. Ang buong halaga ng bentang ginto ay direkta kong inilipat sa account ng Prosperity Fund. Mula ng mag-asawa, nagtatrabaho ako bilang freelance accountant sa bahay. Ang kita ko ay sapat lamang para sa mga pangangailangan ng anak. Si Romel ay nagtatago ng lahat ng kanyang kita at bonus para sa sarili niya. Paminsan-minsan lamang binibigyan ako ng kakaunting pera para sa palengke. Ang pamilya ng asawa ay walang anumang naiambag sa puhunan. Lalong ginawa nila ang lahat para hadlangan at sumpain ako. Kinolekta ni Abogado Reyes ang lahat ng mga dokumento, maingat na inayos ang mga ito sa isang folder. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng kumpiyansang karaniwan sa isang taong tiyak na mananalo. Maria, ang mga ebidensyang ibinigay mo ay napakahalaga. Ayon sa kasalukuyang batas, ang ari-ariang nabuo sa panahon ng kasal ay karaniwang itinuturing bilang pinagsamang ari-arian. Ngunit kung mapatunayan natin na ang puhunan ay ganap mula sa iyong sariling ari-arian, nagmula sa personal na pamana, kasama ang pagtatanggal ng asawa sa pakikilahok at panganib, mayroon tayong napakatatag na legal na batayan para protektahan ang 50 milyong piso. Higit pa rito, ang mga ebidensya ng emosyonal na pang-aabuso, pagpapahalaga sa lalaki kaysa babae, at kapabayaan ng asawa sa anak ay magiging matatalas na sandata para ibigay ng korte ang pagkalinga kay Nympha sa iyo. Sa pakikinig sa matalinong pagsusuri ni Abogado Reyes, ang mabigat na bato sa aking puso mula noon ay tila naalis na ganap. Naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Ang batas at katotohanan ay nasa panig namin ng anak ko. Ang ating unang layunin ay kumilos ng mabilis. Ang mga taong nasa kahirapan ay magiging magnanakaw, mariing nagpahayag ni Abogado Reyes. Agad kong kumpletuhin ang petisyon ng diborsyo. Kasabay nito, maghaharap ako ng isang kahilingan sa korte para mag-apply ng Emergency Temporary Restraining Order na mag-freeze sa buong bank account mo na naglalaman ng 50 milyon. Bahagya akong nagulat at nagalala at muling nagtanong, bakit i-freeze ang sarili ko na account, abogado? Ngumiti si Abogado Reyes at ipaliwanag ng detalyado. Ito ay isang aktibong defensive na hakbang. Kapag ang account ay na-freeze ng utos ng korte, walang sinuman kahit ang iyong asawa ang may karapatang makialam, humingi sa bangko na hatiin o ilipat ang pera kahit saan pa. Kahit ikaw mismo ay pansamantalang hindi makakaalis ng pera. Ngunit ipapakita nito ang ating transparency sa harap ng batas. Pinipigilan ang lahat ng akusasyon ng pagtakas ng ari-arian mula sa pamilya ng asawa. Huwag mag-alala, ang iyong pamumuhay at legal na gastos ay kukuha mula sa isa pang legal na backup na pinagkukunan. Ang pag-lock sa 50 milyong ito ay gagawing ganap na walang bisa ang pamilya Santos at mapapakita ang kanilang tunay na ugali. Tumango ako nang walang alinlangan. Kinuha ko ang fountain pen mula sa kamay ni Abogado Reyes. Determinadong pinirmahan ang aking pangalan sa mga dokumento ng autorisasyon, diborsyo at kahilingan ng emergency measures. Ang bawat linya na aking sinulat ay may bakal na determinasyon. Ang pagtatapos ng isang maling kasal ay hindi kailanman nagbigay ng ganoong makapangyarihang pakiramdam ng kalayaan. Nang lumabas sa opisina ng abogado at tumingin sa nangingisda sa kulay asul na kalangitan ng lungsod, alam ko na itinaas ko ang pinakamatibay na kalasag. Ngayon ay hinihintay ko na lamang ang bagyo mula sa pamilya Santos na dumating at tahimik na panoorin silang bumagsak sa harap ng pintuan ng batas. Ilang araw matapos ang bakasyon, ang Regional Trial Court ay opisyal na tinanggap ang petisyon ng diborsyo at nag-issue ng emergency freeze order sa aking bank account. Ang balitang ito ay tiyak na nakarating na sa pamilya Santos sa pamamagitan ng legal na notification. Alam ko nang malinaw na sila ay nagngangalit at naghahangad ng lahat ng paraan
para sirain ang depensang kuta na aking itinayo. At tulad ng inakala ko, ang dula ng mga mapagpaimbabaw ay sa wakas ay kailangang isara sa isang katawa-tawang eksena mismo sa lobi ng gusali kung saan ako nakatira. Sa isang hapon, habang tinuturuan ko si Nympha na magpinta sa sala, ang matalinong doorbell screen sa dingding ay bigla na lamang nagliwanag, patuloy na tumutunog. Ang tumatawag ay mula sa reception desk sa ground floor. Pinindot ko ang sagot na button at lumitaw ang nababahalang mukha ng Head of Security. Magandang hapon. Ginang Maria, sa Unit 15A. Mayroon na ito sa main lobby na isang grupo ng mga taong sinasabing asawa at mga magulang ng asawa ninyong nagmamalikmatang nagkakalat. Hinihingi nilang pumunta sa iyong unit. Ang matandang babae ay nagpapakita na masakit ang dibdib, umiiyak ng lakas na sinasabing namimiss ang kanyang apo at gustong makita ang apo bago dalhin sa emergency room. Ayon sa aming patakaran sa seguridad, hindi namin maaaring payagan ang mga estranyo na pumunta nang wala pang pahintulot ng may-ari ng unit. Nais mo bang harapin ito? Pinanatili ko ang aking mukha nang walang emosyon, walang kahit isang bakas ng pagkabagabag. Hiniling ko sa security na lumipat ang sistema sa wide-angle camera mode sa lobby at i-connect ang two-way audio para makapag-usap ako ng direkta at ganap na ipagbawal ang pagbubukas ng elevator para sa kanila. Sa malaking LCD screen, lumabas ang buong larawan ng marangyang lobby. Ang ginang Corazon ay nakaupo sa marmol na sahig. Ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakabalot sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay nakakunot at nagtatangkang maglabas ng iilang peking luha. Ang Ginoong Ramon ay nakatayo sa tabi niya. Ang dalawang kamay ay nakalagay sa likod, nagpapakita ng pagkabalisa at pag-aalala. Si Rommel ay patuloy na hinahaplos ang balikat ng ina. Ang mga mata niya ay nakatingin sa security camera ng may balong awa na ekspresyon. Sa pagkakita ng pulang ilaw ng kamera na nagpapahiwatig ng koneksyon, agad na kinuha ni Rommel ang mikropono mula sa reception desk. Ang boses niya ay tumunog sa sistema ng loudspeaker sa sala, parang tumatangis at nakakaawa. Maria, naririnig mo ba ako? Mangyaring pakiusap. Mag-asawa tayong may alitan, dapat pagkasyahin natin sa loob ng bahay. Ilang araw na ang lumipas, mula nang maalis mo ang anak at ang nanay ay laging umiiyak. Ngayon ang presyon ng dugo ng nanay ay mataas, hindi regular ang tibok ng puso niya. Isang hangarin lamang ng nanay ay makayakap ng munti si Nympha. Hayaan mong iakyat ko ang nanay. Nangangako ako na walang gagawin na laban sa iyong kalooban. Pamilya tayo. Ang dugo at ugnayan ay hindi maaaring putulin. Bahagya akong ngumiti ng mapanuri. 7 taon naming pagsasama, pamilyar na ako sa mapanlokong pagkukunwari ng biyenan para pigilan ang iba na sumunod sa kanyang kalooban. Kinuha ko ang control tablet, mariing sumagot sa pamamagitan ng loudspeaker system. Ang aking boses ay tumunog sa buong ground floor, sapat na malinaw para marinig ng security team at lahat ng naroroon sa bawat salita. Rommel, sabihin mo sa nanay na tigilan na ang pagkukunwari. Malamig ang marmol na sahig ng lobby, baka talaga magkasakit kapag matagal na nakaupo roon. Ang high-resolution screen ay nagpapakita ng healthy na kulay ng mukha ni Ginang Corazon, may pulang lipstick, paghinga ay regular, at malakas pa ang hawak sa braso, hindi katulad ng isang taong may sakit sa puso. Huwag gamitin ang pekeng simpatya para bantaan ako na mahuli sa harap ng maraming tao. Si Ginoong Ramon ay namumula ang mukha at lumingon sa ibang direksyon. Si Ginang Corazon ay agad na tumayo at pinagpag ang damit. Ang mukha niya ay baluktot sa galit. Sa pagkakita na ang scheme ay hindi umepekto, si Rommel ay agad na tinanggal ang maskara ng matiwaling anak at matiisin na asawa. Marahas niyang hinila ang mikropono, itinuro ang daliri sa kisame at nagsigaw ng malakas na nagbabantang salita. Matalino ka, ngunit kung hihiwalayan mo ang pamilyang ito, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang puso. Iniisip mo bang maaari kang tumakas na may pera nang walang kahihinatnan? Nag-issue na ang korte ng summons. Kukuha ako
ng pinakamagagaling na abogado sa lungsod para ilantad ka. Idemanda kita sa korte. Papatunayan ko na ikaw ay isang baliw na ina. Hihilingin ko sa korte na suriin ang kakayahan mo bilang ina. Aagawin ko ang karapatan sa pagkalinga kay Nympha. Kung hindi mo ibigay ang kalahati ng 50 milyong piso, maaari kang hindi na makita pa ang iyong anak. Ang kabastusan ni Romel ay nagdulot sa akin ng pagkasuklam, ngunit talagang walang kahit katiting na takot. Sumagot ako ng malamig at determinadong boses. Ikaw mismo ang magpunta sa korte, iyon ang tamang lugar para makita-kita, ngunit ngayon, pakiusap umalis na kayo sa aking tirahan. Agad na patayin ko ang audio system, inutusan ng security na kung patuloy pa silang magkakalat ay tawagan na ang lokal na pulis para ayusin. Nagbuhos ako ng mainit na tubig, uminom ng isang higop para makalma ang sarili. Ang mga banta ni Romel ay hindi biro. Ang pakikipaglaban para sa karapatan sa pagkalinga sa anak ay tiyak ang huling baraha para makuha ang aking pera. Eksaktong noon, tumunog ang aking personal na telepono, isang tawag mula kay Jay, ang tagapayo. Ang boses ni Jay sa kabilang dulo ay seryoso, ngunit may tagumpay na nagtatago. Kumusta Ginang Maria? Mayroon na akong detalyadong investigasyon sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Santos. Lahat ay tulad ng inisip natin at ang kalagayan nila ay mas malala pa kaysa inaasahan. Nagsimulang magbasa si Jay ng bawat impormasyon ng malinaw. Habang nakikinig ako, lalo ko na itong naintindihan kung bakit naging ganoon kabaliw at napagulo ang pamilya ng aking asawa. Natuklasan na sa likod ng marangya at tradisyonal na anyo ng mag-asawang Santos ay isang napakalaking utang na malapit ng sumabog. Ang kumpanya ng konstruksyon na pinamumunuan ni Ginoong Ramon bilang direktor ay nakatanggap ng isang batch ng mababang kalidad na materyales noong nakaraang taon na nagresulta sa pagtutugis ng kasosyo at mabigat na kabayaran ng pinsala. Kasalukuyan, ang kumpanya ay may utang sa bangko na higit sa 15 milyong piso, kasama ang mga utang sa suppliers na hindi kayang bayaran ng bangko, ay naghahanda na i-foreclose ang 3 palapag na bahay na kanilang tinitirhan para i-seize. Hindi lamang iyon, ang tindahan ni Flordelisa, ang mapagmataas na kapatid na babae ng asawa na nag-aangking negosyante, ay peke lamang. Lihim na nakisangkot si Flordelisa sa mga network ng mahal na panghihiram para magkaroon ng pera sa paggastos ng labis at pagpapatakbo ng talunan na negosyo. Ang utang ni Flordelisa mula sa mga loan shark ay umabot na sa halos 5 milyong piso. Ang interes ay patuloy na lumalaki araw-araw. Ang mga nagpapalapot na tao ay nagsimula ng mag-spray ng pintura, magtapon ng basura sa tindahan bilang banta. Sila ay nasa bingit ng ganap na pagkabangkarote. Ginang Maria, pagtatapos ni Jay, ang 50 milyong piso mo ay hindi sinasadyang nahulog sa tamang panahon ng kanilang pinakamalubhang sitwasyon. Sa kanilang mga mata, hindi ka na manugang kundi ang nag-iisang lifeboat at kayamanan na handa nilang isakripisyo ang kanilang dignidad para makuha. Ang kawalan ng pag-asa ay ginagawa silang mababangis na hayop sa isang sulok. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono, ang lahat ng mga piraso ay perpektong magkakasama. Ang pagmamalupit at kabastusan nila sa gabing bagong taon ay takip lamang sa kanilang panloob na kahuhulugan at kabulukan. Ngayon, nang ang maskara ng pagpapaimbabaw ay ganap na nahulog, ang labanang ito ay hindi lamang pagtatanggol ng ari-arian, kundi isang pakikipaglaban para sa permanenteng pag-aalis ng mga nakasasakal na parasito na iyon sa buhay ng aking anak at akin. Niyakap ko si Nympha at siniwalaan ko ang aking sarili na maging mas matapang at mas matatag kaysa dati. Ang habag para sa kanila ay namatay mula sa gabing bagong taon. Ngayon ay nananatili na lamang ang nararapat na parusa ng batas na naghihintay sa kanila sa hinaharap. Pagkatapos ng kahiya-hiyang kabiguan sa lobi ng kondo, ang pamilya ng aking asawa ay tulad ng mga mailap na hayop na naitulak sa sulok at nagsimulang kagatin ng buong lakas.
Dahil hindi nila ako magawang lapitan ng direkta para bantaan o pagsisiihan, lumipat sila sa mas maba at mas malakas na pamamaraan. Iyon ay ang paggamit ng opinyon ng publiko para sirain ang aking reputasyon. Gumawa sila ng ganap na mali na kwento, nagganap bilang mga biktimang kawawa-awa na inabandona ng manugang na nanalo ng jackpot. Isang umaga, habang nagbubuhos ng chamomile tea, natanggap ko ang isang tawag mula kay Professor De La Cruz. Ang Professor De La Cruz ay ang dating thesis advisor ko sa kolehiyo. Isang lubos na kagalang-galang na guro, mahigpit ngunit tunay na nagmamahal sa mga estudyante. Mula nang mag-asawa at umuwi bilang housewife, bihirang makita ang propesor, ngunit sa aking puso ay lagi akong may pinakamatinding respeto. Ang boses ng propesor sa telepono ay madilim at puno ng kabiguan. Ikinuwento niya na kaninang umaga, pumunta si Romel at ang kanyang ina na si Ginang Corazon sa opisina ng departamento ng kolehiyo. Sumigaw sila sa harap ng mga propesor at estudyante. Inihayag ni Ginang Corazon na ako ay isang walang hiyaang manugang na pagkatapos manalo ng 50 milyong piso, naging masyadong hambog. Dinala ang lahat ng pera at bihag ang kanyang apo at tumakas kasama ang ibang lalaki. Si Romel naman ay nagganap ng papel ng asawang pinagtaksilan. Masakit na lumuhod at humiling sa Professor De La Cruz na harapin ang sitwasyon at kausapin akong bumalik. Pagkarinig ko noon ay napainit ang dibdib ko sa galit. Naglakas loob silang dalhin ang usaping pampamilya sa trabaho ng isang kagalang-galang na intelektual tulad ng Professor De La Cruz at dinungisan ako sa pinakamaruming mga salita. Huminga ako ng malalim, pinagsisikapang panatilihing kalmado ang boses. Dahan-dahan kong inilahad ang buong katotohanan sa Professor De La Cruz. Ikinuwento ko ang malupit na diskriminasyon sa gabing bagong taon, ang 10 pisong gusot na ibinato sa apo, at ang 2,000 piso na ibinigay sa mga pamangkining lalaki. Ikinuwento ko ang pagbabawal ni Romel sa akin na gumamit ng bahagi ng bahay na ipon para mamuhunan at kung paano napilitang ibenta ang gintong kuwintas na pamana ng aking yumaong ina para pangasiwaan ang lahat ng mag-isa. Nanahimik ang Professor De La Cruz habang nakikinig. Nang tapusin ko ang kwento, malalim siyang buminghaw. Sinabi ng propesor na nagtitiwala siya sa aking katangian. Ang isang masipag at mabaitang estudyante ay hindi maaaring maging isang masamang tao ayon sa kanilang sinasabi. Pinagsabihan niya akong maging matapang at humingi ng interbensyon ng batas. Huwag hayaan ang maliliit na tao na makaapekto sa buhay ng aming mag-ina. Ang pagsuporta ng Professor De La Cruz ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Ngunit hindi pa rin natatapos ang bagyo. Sa simula ng hapon, nakatanggap ako ng isang emergency na tawag mula kay Teacher Luz, ang guro ng klase ni Nympha sa kinder. Ang boses ni Teacher Luz ay gulat. Nagpapaalam na ang pamilya ng ama ni Nympha ay nagkakalat sa labas ng paaralan. Hindi lang sila nakakatayo at sumisigaw, kundi subukan din niyang itulak ang security guard para pumasok sa kwarto at bihag si Nympha. Si Teacher Luz ay napilitang ilak ang pintuan ng klase at humingi ng tulong sa ibang mga guro para protektahan ang mga bata. Ngunit ang sitwasyon ay lubhang kaguluhan dahil si Ginang Corazon ay patuloy na nagsisigaw at nagsisinungaling na ang paaralan ay kasama ko sa pag-agaw ng bata. Sa pagdinig nito, ang puso ko ay halos lumabas sa dibdib. Naglakas loob silang lapitan ang aking pinakasagradong hangganan si Nympha. Agad akong tumawag kay Jay, hiniling sa kanya na agad na mag-deploy ng profesional na security team na kasama ako sa pagpunta sa nursery school. 10 minuto lamang, ang itim na 7-seater na sasakyan na nagdadala sa akin at 3 matatangkad na bodyguard ay pumara sa harap ng paaralan. Ang eksena na nasaksihan ko ay ganap na kaguluhan. Si Romel, si Flordeliza at si Ginang Corazon ay nag-aaway sa 2 matatandang security guard. Sa paligid ay isang pangkat ng mga magulang na nagtataka at nagtuturo. Sa pagkakita sa aking pagbaba mula sa sasakyan kasama ang mga malakas na bodyguard, gulat na natahimik ang buong pamilya Santos. Binitawan ni Ginang Corazon ang kwelyo ng security guard at humakbang ng ilang hakbang paatras. Si Romel naman ay itinuro ang daliri sa aking mukha at sumigaw,
ibigay mo sa akin ang anak ko ngayon. Hindi ko siya pinansin. Nag-sign ako sa mga bodyguard para sumulong, bumuo ng matibay na pader sa pagitan ng pamilya at ng pintuan ng paaralan. Lumakad ako sa harap nila, direkta sa opisina ng punong guro para kumuha ng mga dokumento ni Nympha. Hindi naligtas ang kapaligiran para sa aking anak. Nagpasya akong ilipat siya sa isang tanyag na internasyonal na paaralan na may multilayer na sistema ng seguridad at napakastriktong patakaran sa confidentiality ng impormasyon ng mag-aaral. Nang lumabas akong may kasamang si Nympha, subukan ni Romel na lumapit at agawin ang bata, ngunit isang bodyguard ang mabilis na nagpigil sa kanya. Itinulak siya at natumba sa tabi ng daan. Si Ginang Corazon at Flordeliza ay sumigaw at nangapal, ngunit malamig akong sumakay sa kotse at iniwan ang mga tunog na iyon sa likod. Sa gabi ng araw na iyon, nagpasya akong hindi na ako maaaring manahimik at hayaan ang kanilang pamamahala sa publiko. Tinawagan ko si Jasmine, ang matalik kong kaibigan mula noong kolehiyo na kasalukuyang nagtatrabaho bilang communications director para sa isang entertainment company. Si Jasmine ay tapat, mataas ang prinsipyo, at lubos na nakakaunawa sa kapangyarihan ng social media. Sa pakikinig sa aking buong kwento, nagalit si Jasmine at sinabihan niya akong baligtarin ang sitwasyon. Magkasama kaming umupo sa loob ng 3 oras para gumawa ng isang post sa aking personal na Facebook. Ang post ay napakamalinaw at direkta, hindi gumagamit ng mapighatiin na salita kundi puno ng ebidensya. Sinimulan ko ang post sa kwento ng 10 piso at 2,000 piso sa gabing bagong taon, inilantad ang matandang diskriminasyon ng pamilya Santos. Pagkatapos ay nag-attach ako ng screenshot ng text messages ni Romel na pinagalitan ako at ipinagbawal ang paggamit ng bahay na ipon sa Prosperity Fund at naghayag na kailangan kong managot ng mag-isa. Sa huli ay napost ko ang resibo ng bentang ginto ng pamana ng aking yumaong ina bilang patunay na ang pinagmulan ng pondo ay ganap na personal na ari-arian ko. Tinapos ko ang post ng isang matapang na pahayag na nagsasabing nagpapatuloy ako ng diborsyo at gagamitin ng batas para protektahan ang aking legal na karapatan at kaligtasan ng anak ko mula sa mga walang responsibilidad na sakim. Ginamit ni Jasmine ang kanyang network para ibahagi ang post sa malalaking grupo sa social media. Ang lakas ng katotohanan ay sumabog tulad ng isang bagyo. Pagkatapos ng isang gabi lamang, ang post ko ay nagtipon ng daan-daang libong pakikipag-ugnayan at 10,000 mga komento. Ang netizens na alam ang totoo ay mabilis na nakita ang palabas ng pamilya ng asawa. Maraming nagagalit na komento ang nagturo laban kay Romel at kay Ginang Corazon. Kinundena ng mga tao ang kanilang pagpapaimbabaw, ang pagiging masangko sa apo at walang katapusang kasakiman. Ang mga kapitbahay at lumang kakilala ng pamilya Santos ay nagsimula rin na magsalita, kumpirmahin ang mapagmataas at kuripot na ugali ni Ginang Corazon at ang walang kakayahan at tamad na ugali ni Romel. Ang maskara ng pamilya Santos ay opisyal na naalis sa harapan ng lahat. Ang labanan sa publiko ay natapos na may ganap na tagumpay para sa panig namin ng aking anak. Hinarangan ang lahat ng plano ng biktima ng mapagpaimbabaw na iyon. Pagkatapos na ang post ay lumikha ng malaking kaguluhan sa publiko, ang pamilya Santos ay halos ganap na na-isolate. Ang mga kapitbahay ay nagbubulong-bulungan tuwing lalabas sila sa bahay. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Ginoong Ramon ay kinansela ang mga kontrata dahil ayaw nilang makasangkot sa isang pamilyang may masamang reputasyon. Ang mga nagpapautang kay Flordeliza ay sinamantala ang pagkakataon para pumunta sa bahay at dagdag na pigilin ang pagbabayad ng utang. Ang pinagsanib na krisis sa pananalapi at kahihiyan sa publiko ay nagtulak sa kanila sa isang estado ng kahibangan, wala nang anumang etikal na hangganan. Isang araw ng malakas na ulan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Tessie, ang babaeng dating nagtatrabaho bilang part-time kasambahay para sa pamilya ng asawa at ang tanging taong naging mabuti sa aming mag-ina sa lahat ng panahon na iyon. Ang boses ni Aling Tessie ay nangangatog sa pag-iyak. Ikinuwento niya na dumating si Romel at Flordeliza sa kanyang maliit na inupahang silid. Pinasira nila ang mga gamit, nagbanta
at pinilit si Aling Tessie na ibunyag ang aking kasalukuyang tirahan. Sinabi ni Aling Tessie na hindi niya talaga alam kung nasaan ako, ngunit hindi sila naniniwala, nagmumura at nagbabanta na magpadala ng mga taong gago para guluhin siya, huwag siyang payagang mamuhay ng maayos. Sa pakikinig nito ay labis akong naaawa. Agad ko siyang hiniling ng kanyang account number at naglipat ng malaking halaga para makalipat siya sa mas ligtas na lugar at magpahinga ng kaunting panahon. Ang pagmamarahas ng pamilya ng asawa ay lumampas na sa hangganan ng karaniwan. Sila ay unti-unting nagiging mapanganib na terorista. Ngunit ang pinakahamak at pinakamalupit na kilos nila ay nangyari sa gabing iyon. Nang lumabas ako para tanggapin ang food delivery, natuklas ko ang isang malaking kulay kayumangis na sobre na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Walang nakasulat na pangalan. Nang nagpadala ang aking instinct ay nagsabi na may bagay na masama. Dinala ko ang sobre sa kwarto ng trabaho. Maingat na hiniwa ang gilid ng papel gamit ang gunting at sa loob ay walang sulat o banta, 2 lumang litrato lamang. Sa sandaling nakita ko ang 2 litratong iyon, nanginig ang buong katawan ko, parang nagyelo ang dugo. Iyon ay mga portrait na litrato ng aking yumaong ama at ina. Ang mga pinakasagradong alaala na maingat ko na iniingatan sa family album sa bahay ng asawa ninakaw ng mga ito. Ngunit ang nagpagalit sa akin ng sukdulan ay sa mukha ng aking mga minamahal na magulang sa litrato, may sinumang gumamit ng pulang ballpen para guhitan ng X ng maraming beses na nibasib ang papel. Sa likod ng litrato ay isang linya ng malikot na sulat, puno ng galit at kasamaan. Ang inyong sariling anak ay isang walang utang na loob, kahit sa ilalim ng lupa ay wala kayong kapayapaan. Ang insulto sa espiritu ng aking tunay na mga magulang ay isang lethal na suntok sa aking pinakahuling hangganan ng pagtitiis. Ayon sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino, ang pagsisira at pagmumura sa yumaong ay isang krimen na hindi maaaring patawarin. Ang sakit ay nagbigay ng daan sa isang umaapaw na galit. Hindi nahulog ang luha ko, sa halip ay isang malamig at matibay na determinasyon ang lumitaw. Agad na tinawagan ko si Abogado Reyes. Ang boses ko ay bakal at walang pagyanig. Abogado, lumampas na sila sa pinakahuling hangganan. Naglakas loob silang insultuhin ang litrato ng aking mga magulang. Gustong magulat sa pulis agad. Gusto kong gamitin ang lahat ng pinakamalakas na legal na hakbang para paalisin sila sa buhay namin ng anak ko para magpakailanman. Naintindihan ni Abogado Reyes ang seryosidad ng sitwasyon. Pinagsabihan niya akong huwag gambalain ang ebidensya at agad na pumunta sa aking kondo. Sabay nito, nakipag-ugnayan ako kay Jay. Napagtanto ko na kahit may security ang kondo, hindi na ito sapat na ligtas kapag nalaman na nila ang numero ng unit at maaari silang lumitaw sa paligid ng gusali anumang oras. Hiniling ko kay Jay na agad na makahanap ng bagong tirahan, dapat ay isang nakapaligid na bahay na may ganap na seguridad, walang labasan at walang pasukan na hindi kontrolado. Sa gabing iyon din, isang plano ng emergency na paglipat ang isinagawa. Kasama si Abogado Reyes, dinala ko ang mga litratong pinag-usapan at kinuha ang CCTV footage ng koridor ng kondo para mag-ulat sa lokal na pulisya. Ang footage ng kamera ay malinaw na nagpapakita ng isang taong naka-raincoat na may nakatakip na ulo. Ang katawan ay lubos na kahawig ni Romel, na lihim na nagsisiksik ng sobre sa ilalim ng pintuan ko. Ang pulis ay agad na tinanggap ang kaso, nagsagawa ng official record sa ugali ng pagbabanta, psychological terrorism at defamation. Habang nakikipag-ugnayan sa mga autoridad, ang security team ni Jay ay nagpack ng personal na gamit ng aming mag-ina. Sa madaling araw, habang ang lungsod ay natutulog pa, isang grupo ng mga kumpidenteng sasakyan ang nagdala sa amin palayo sa kondo at patungo sa isang nakapaligid na gated community sa labas ng lungsod. Ang bagong tirahan ay naliligiran ng matataas na bakod na may infrared sensors, security guard posts na bukas ng 24 na oras at service dogs. Sa pagpasok sa matibay na bahay, makita si Nympha na natutulog ng mapayapa sa bagong maluwag na kama, hininga lang akong malalim.
3 araw pagkatapos, sa matibay na interbensyon ni Abogado Reyes kasama ang malinaw na ebidensya ng mapanganib na ugali ng pamilya ng asawa, ang korte ay opisyal na nag-issue ng Emergency Protective Order. Ang papel na may pulang selyo ay malinaw na nagsasaad. Si Romel at ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay ganap na ipinagbabawal na lapitan, tumawag, magmensahe o gumawa ng anumang uri ng panggugulo laban sa aking anak at sa akin sa loob ng 100 metrong radius. Ang anumang paglabag ay agad na ituring ng mga autoridad bilang krimen at iligal na aksyon. Sa hawak ng protective order, alam ko na itinaas ko ang pinakamatibay na bakal na net. Ang tunay na labanan sa labas ay pansamantalang na-freeze na. Ngayon ay ganap na nakatuon ang isipan ko sa huling larangan kung saan ang batas ay magbibigay ng angkop na parusa sa mga sakim at malupit. Ang araw ng pagdinig ay malapit na. Ang tanong ay, kailan matatapos ang trahedyang dula na ito? Umaga ng araw ng hearing ng diborsyo, ang kalangitan ng lungsod ay madilim at malamig. Mag-aaga akong nagising. Personal na inihanda ang aking sarili ng maayos, ngunit simpleng damit, puting sutla na blusa at itim na maluwag na pantalon. Sa harap ng salamin, tinali ko ang buhok ng maayos, pinagpintalan ng kaunting kulay rosas na lipstick. Ang mukha na nakikita ko sa salamin ay hindi na ang nagtitiis na babae ng mga araw sa Pamilya Santos, isa na itong isang matatag na ina, isang malaya at independyenteng babae na handa ng harapin ang bagyo. Maingat ko itong ipinaliwanag sa yaya ng bahay na ingatan si Nympha at huwag bubuksan ang pinto para sa sinuman. Pagkatapos ay sumakay sa sasakyan na inayos ni Jay patungo sa Regional Trial Court. Eksaktong 8:00 ng umaga, kasama si Abogado Reyes, pumasok ako sa malawak na bakuran ng korte. Ang dignidad ng korte na may matataas na haligi at simbolo ng katarungan ay natural na nagbibigay ng pakiramdam ng paggalang. Sa waiting area sa labas ng koridor, ang pamilya ni Romel ay naroroon na. Kasama nila si Romel, Ginoong Ramon, Ginang Corazon at maging si Flor de Liza. Sa pagkakita sa akin kasama ang tanyag na abogado at 2 matipunong bodyguard, hindi na maganda ang dating ng kanilang mga mukha. Hindi na sila naglakas loob na lumapit at magmura o magbanta tulad ng dati dahil ang korte ay may mahigpit na pulis na nagtatanggol kasama ang protective order na epektibo pa rin. Si Romel ay tinitigan ako ng may puno ng galit habang si Ginang Corazon ay nakanguso at nanlalait. Pinili ko ang isang upuan na malayo sa kanila, pinanatili ang isang kalmado at tahimik na saloobin tulad ng isang payapang lawa sa taglagas. Nang tumunog ang kampana, lahat ay inimbitahan na pumasok sa silid ng korte. Ang malawak na silid ay nakaok na kulay kayumangis. Sa pinakamataas na pulpito ay ang upuan ng presiding judge at ng mga associate judges. Umupo kami ni Abogado Reyes sa kaliwang hanay ng mesa para sa petitioner, habang si Romel at ang kanyang abogado ay nasa tapat. Ang simbuyo sa courtroom ay napakagrabe at puno ng tensyon. Pagkatapos ng mga pamamaraan ng pagsusuri ng ID at pagbabahagi ng mga alituntunin ng korte, ang presiding judge ay nagsalita sa mainit na boses. Tinanong ako kung nais ko pa ang reconciliation at pagbabalik ng pamilya. Tumayo akong tuwid at sumagot ng determinado at walang panginginig na boses. Sinabi ko sa korte na ang damdamin ng mag-asawa ay ganap na nasira. Ang layunin ng kasal ay hindi nakamit. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay umabot na sa kasukdulan at hindi na maibabalik. Determinadong hiniling ko sa korte na payagan akong magdiborsiyo, ibigay sa akin ang direktang pag-aalaga sa aming anak na si Nympha at hatiin ang ari-arian ayon sa tamang probisyon ng batas. Ang bahagi ng debate ay nagsimula sa pagsasalita ng abogado para kay Romel. Ang abogadong iyon ay tumayo at gumamit ng mapangmanipulang argumento para depensahan ang kanyang kliyente. Inargumento niya na sa loob ng 7 taon, si Romel ang naging haligi na kumikita para sa pamilya, habang ako ay nanatili sa bahay bilang housewife at walang makabuluhang kita. Tungkol sa 50 milyong piso,
mula sa Prosperity Fund. Tiniyak niya na ito ay ari-ariang nabuo sa panahon ng kasal. Sa makatuwid ay natural na ari-arian ng dalawa. Ipinalit niya na ang pagharang ng pamilya ng asawa sa aking pamumuhunan ay pag-aalaga at pag-iingat sa aking kapakanan. Takot na mabigo ako at mawalan ng pinagsamang ari-arian, walang masamang hangarin. Mula sa mga argumentong iyon, hiningi niya sa korte na hatiin ang 50 milyong piso ng pantay, bawat isa ay 25 milyong piso. Kasabay nito, hiningi rin niya sa korte na ibigay ang pag-aalaga kay Nympha kay Romel na ang kadahilanan ay ang pamilya ng ama ay may mas matatag na kondisyon sa ekonomiya, mayroon ding lolo at lola para tulungan ang pag-aalaga, tinitiyak ang pinakamainam na kapaligiran para sa pag-unlad ng bata. Sa pakikinig sa hayagang mga paglilihis na iyon, si Ginang Corazon at si Flor de Liza sa audience seats ay patuloy na tumatango ng may kasiyahan. Si Romel ay nagpalaki ng dibdib, tila kumpiyansa na mananalo, ngunit hindi nila alam na lahat ng mapanlinlang na argumento ay nasa loob na ng aming planong kami ni Abogado Reyes. Nang inimbitahan ng hukom para tumugon, dahan-dahang tumayo si Abogado Reyes. Ang kalmadong asal at ang bahagyang ngiti niya ay agad na binago ang simbuyo sa courtroom. Hindi nagmadali si Abogado Reyes na tumalaban gamit lamang ang salita. Hiniling niya sa panel ng hukom na ipakita ang mga dokumento at ebidensyang dati nang ipinasa at legal na kinilala. Sa malaking projection screen sa gitna ng courtroom, ang mga text messages sa pagitan ko at ni Romel ay malinaw na lumitaw. Mariing binasa ni Abogado Reyes ang bawat salita na isinulat ni Romel sa akin, ang mga pahayag tulad ng gawa mo sa sarili mo, ang sariling pera mo ang gamitin, ito at sila ay pareho, ikaw ang mananagot, hindi ako makikialam kumalampag sa buong silid na may kahoy na dingding. Pagkatapos, inilabas niya ang resibo ng bentang ginto na may pangalan ko. Malinaw na sinuri ni Abogado Reyes ang katibayan. Ang puhunan ay ganap na nagmula sa pagbebenta ng gintong kuwintas na pamana ng aking ina. Iyon ang aking personal na ari-arian. Bago pa man ang kasal, nang dalhin ko ang personal na ari-arian ko para mamuhunan, ang asawa ay may nakasulat na pagtanggi sa pakikilahok at lahat ng panganib ayon sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng batas. Ang isang tumatangging humawak ng panganib at walang naiambag na puhunan ay walang karapatang humingi ng kalahati ng resulta. Ang argumento ng pag-aalaga bilang dahilan ng pagharang ay walang katibayan at oportunistiko. Ang panel ng hukom ay maingat na sinuri ang mga ebidensya. Ang kumpiyansa sa mukha ni Romel ay nagsimulang gumuho, pinalitan ng pawis sa noo. Ngunit ang mapagpasyang suntok ni Abogado Reyes ay hindi pa rin natapos doon. Ipinasa niya sa korte ang kopya ng listahan ng napakalaking utang ng kumpanya ni Ginoong Ramon at tindahan ni Flor de Liza. Mariing tinukoy ni Abogado Reyes ang tunay na dahilan ng pamilya ng respondent sa pag-aayaw na hatiin ang ari-arian at makuha ang karapatan sa pagkalinga sa anak. Hindi sila nagmula sa pagmamahal sa pamilya, kundi itinuturing ang premyo ng asawa bilang isang kasangkapan para bayaran ang mga pagkakamali sa negosyo ng pamilya ng asawa. Inilahad din ni Abogado Reyes ang patuloy na psychological harassment, pagsisinira ng reputasyon sa lugar ng trabaho, at psikolohikal na pandarahas sa pamamagitan ng pagsiksik ng nasalang mga litrato ng mga magulang ng petitioner sa ilalim ng pinto. Naguluhan ang buong courtroom. Ang presiding judge ay nakakubot ang kilay, ang mahigpit na tingin ay nakatuon kay Romel. Si Romel ay nakayukod, ang dalawang kamay ay magkasama at nangangatog. Si Ginang Corazon sa likod ay nagtakip ng mukha, hindi naglakas loob na itaas ang ulo para humarap sa sinuman. Ang kasukdulan ng pagdinig ay nang inilahad ni Abogado Reyes ang ulat ng psikolohikal na pagsusuri kay Nympha na ginawa ng isang kilalang medical board. Ang makapal na folder ay inilagay sa mesa ng hukom. Dahan-dahang binasa ni Abogado Reyes ang konklusyon ng espesyalistang doktor. Ayon sa ulat, sa panahon ng pagsasagawa ng psikolohikal na drawing test, si Nympha ay lagi na nagdrawing ng pamilya na 2 tao lamang siya at ang ina. Nang itatanong tungkol sa ama at sa lola,
Ang bata ay nagpapakita ng pagkabigla, nagtatago at paulit-ulit na nagsasabing natakot. Kinonclude ng doktor na ang bata ay namuhay sa kapaligiran ng pagpapalaya, kakulangan ng pagmamahal mula sa pamilya ng ama sa matagal na panahon na nagdulot ng malalim na psikolohikal na sugat. Ang pagpilit sa bata na mabuhay kasama ang mga taong nagdulot ng takot ay seryosong maaapektuhan ang pagpapaunlad ng personalidad sa hinaharap. Ang bata ay may napakatatag na koneksyon sa ina at nakakaramdam lamang ng kaligtasan kapag kasama ang ina. Ang psikolohikal na ulat na ito ang mapagpasyang suntok na ganap na durog ang argumento ni Rommel para sa karapatan sa pag-aalaga. Ang abogado ng panig ni Rommel ay nakatayo ng namangha, hindi makahanap ng anumang salita para tugunan ang isang siyentipiko at malalim na humanong ebidensya. Ang mga kinuha rin na larawan mula sa CCTV sa nursery school nang gumawa ng kaguluhan, si Ginang Corazon ay ipinakita, malinaw na nagpapatunay na hindi sila nagpapahalaga sa kaligtasan at kapaligiran ng pag-aaral ng apo. Tahimik akong nakaupo sa petitioner's seat, ang luha ay malapit nang bumagsak ngunit pinagsisikapang pigilin. 7 taon ng pagtitiis sa kawalang katarungan, 7 taon ng paghamak, sa wakas ang aking boses at ang sakit ng aking anak ay nalantad sa liwanag ng katarungan. Inangat ko ang mga mata para tingnan ang pamilya Santos. Ang karaniwan nilang pagmamataas at kabastusan ay ganap na naalis, lumantad sa harapan ng panel ng hukom na isang grupo ng mga sakim, makasarili, malupit at duwag na tao. Ang korte ay nagpahinga para ang panel ay makapunta sa deliberation room. Alam kong tiyak na ang pinakamakatarungang hatol ay malapit ng ipahayag na sisira sa lahat ng ilusyon ng mga naghahangad na mabuhay sa pawis at luha ko. Ang oras na ginugol ng panel ng hukom sa deliberation room ay tumagal ng halos 30 minuto, ngunit para sa akin ay tulad ng isang dantaon. Ang buong courtroom ay nalubog sa mapanganib na katahimikan. Ang katahimikan ay napakalinaw na marinig ko ang mabigat na paghinga ni Rommel na nakaupo sa kabilang mesa. Ang Ginoong Ramon at Ginang Corazon sa ibaba ay patuloy na nagbubulong, ang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa at takot. Alam nila ng ganap na ang mga ebidensya na inilabas ni Abogado Reyes ay ganap na nagtulak sa kanila sa sulok. Gayunman, ang ugaling sakim ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng isang manipis na pag-asa na ang batas ay magbibigay sa kanila ng kalahati ng malaking halaga. Sa pangalawang pagtunog ng kampana, ang pintuan ng deliberation room ay nagbukas, lumabas ang panel ng hukom na may marangal na ekspresyon. Lahat ng nasa silid ay nagtayo, ang presiding judge ay hawak ang folder ng hatol, nagbigay ng utos, at nagsimulang basahin ang panghuling pagpapasya sa isang malinaw at marilag na boses na kumakalampag sa buong OCA-paneled na silid. Tungkol sa relasyon sa kasal, tinanggap ng korte ang aking kahilingan para sa diborsyo. Ang mapait na 7 taon na relasyon ay opisyal na tinapos ng batas mula sa sandaling iyon. Tungkol sa karapatan sa pag-aalaga ng anak, batay sa matibay na ebidensya ng emosyonal na pang-aabuso, kawalan ng responsibilidad ng ama at lalo na ang psikolohikal na ulat na nagsusuri ng antas ng sugat ng bata, nagpasya ang panel ng hukom na ibigay ang direktang pag-aalaga kay Nympha sa akin. Si Rommel ay inalis ng karapatan sa pag-aalaga, ngunit kinakailangan pa ring tuparin ang tungkulin ng monthly support ayon sa minimum legal na probisyon. Sa pagpasok ng bahagi ng hatol sa pinagsamang ari-arian, ang buong silid ay huminto sa paghinga. Malinaw na sinuri ng hukom na kahit ang 50 milyong piso ay natanggap sa panahon ng kasal, ang paunang puhunan ay malinaw na ari-arian ng petitioner. Ang respondent ay may ginawang pahayag ng pagtanggi sa pakikilahok at lahat ng panganib sa pamamagitan ng nakasulat na mensahe. Higit pa rito, isinalang din ng panel ng hukom ang salik ng pagkakamali ng magkabilang panig sa pagwasak ng damdaming pampamilya, seryosong paglabag sa tungkulin ng mag-asawa ng respondent at mga ugali ng panggugulo at pinsala sa karangalan ng pamilya
ng respondent laban sa petitioner. Batay sa mga legal na batayan at tunay na mga detalye ng pangyayari, hindi inilapat ng panel ng hukom ang prinsipyo ng 55-5 na paghahati ang hatol ay na ako ay mapapanatili ang o 5% ng kabuuang halaga katumbas ng 40 milyong piso. Si Romel ay makatatanggap lamang ng 20% at tumbas ng 10 milyong piso bilang kompensasyon para sa panahon na ang ari-arian ay nabuo habang ang kasal ay may bisa pa. Nang marinig ang 10 milyong piso, isang mapahinging buntong hininga ang lumabas mula sa linya ng upuan ng pamilya ni Romel. Binayo ni Ginang Corazon ang kanyang hita at bigla na nagliwanag ang mukha. Kahit hindi nagawa ang pagkuha ng kalahati ayon sa kanilang pagnanasa, ang 10 milyong piso para sa isang taong halos malunod ay isang malaking lifeboat pa rin. Nag-akala sila na ang halagang ito ay sapat para iahon ang kumpanya ni Ginoong Ramon na nasa bingit ng pagkabangkarote at bayaran ang utang ni Flordeliza. Si Romel ay nagpalaki rin ng ulo at ngumiti nang maliit na nananalo tumingin sa akin na parang sinasabing sa huli ay nakuha nila mula sa akin ang pera. Ngunit hindi pa naman natapos ang mapagmataas ng ngiti ni Romel nang isang nakakatakot na kaganapan ang dumating at bumagsak sa ulo nila tulad ng kulog. Sa sandaling hinampas ng hukom ang martilyo at inihayag ang pagtatapos ng pagdinig, ang malaking kahoy na pintuan ng courtroom ay bigla na lamang nabuksan. Isang grupo ng mga taong nakaformal na damit, may suot na bank employee IDs, kasama ang mga opisyal ng sheriff's office, ay mabilis na pumasok. Tumuloy sila diretso sa mesa ni Romel. Ang nangunguna ay ang head ng Loan Recovery Department ng bangko kung saan nag-utang ang kumpanya ni Ginoong Ramon. Inilabas ng lalaking iyon ang isang bunton ng mga dokumentong may pulang selyo. Ang boses niya ay malamig at determinado na nagpunit sa maikling saya ng pamilya Santos. Magandang araw kay Ginoong Romel at Ginoong Ramon, kinakatawan namin ang bangko. Batay sa bisa na hatol nakakarang ipinahayag, kinikilala si Ginoong Romel na may ari-ari ang 10 milyong piso. Dahil dati ay pumirma si Ginoong Romel ng mga dokumento bilang personal na walang kondisyong garantor para sa utang na 15 milyong piso ng kumpanya ni Ginoong Ramon at ngayon ay wala na ang kakayahan ng kumpanya na magbayad at seryosong nag-overdue na ang utang kasama ang utos ng Enforcement Office. Opisyal naming isinasagawa ang emergency freeze order at i-freeze ang buong 10 milyong piso para makuha ang utang na hindi nabayaran. Ang halagang ito ay direktang ililipat mula sa frozen account ng korte patungo sa recovery account namin. Ang mga salita ng kinatawan ng bangko ay tulad ng inuming mainit na tubig na direktang ibinuhos sa mukha ng mga sakim. Ang katotohanang natagpuan sa harap ng lahat. Lumabas na lahat ng mga hakbang ng pagtutugis na ito ay masusing sinubaybayan ng bangko at ng mga nagpapautang. Naghihintay lamang sila para matukoy ng korte ang ari-ariang pag-aari ni Romel at agad na kilalanin ang utang ng legal. Ang Ginoong Ramon ay nagpalaki ng mata nang marinig ito, napahiga sa dibdib at bumagsak sa sahig. Ang Ginang Corazon ay sumigaw ng malagim, tumakbo at humawak sa damit ng opisyal ng enforcement, umiiyak at namamanhikan, ngunit tinanggap lamang ang malamig na pagtanggi at kahilingan na huwag hadlangan ang opisyal na nagpapatupad ng batas. Si Flordeliza ay nakatayo ng nakabaon sa lupa, ang mukha ay ganap na napalis ng dugo. Ang kanyang mga nagpapautang ay tiyak na mayroon ng impormasyon at naghihintay sa kanya sa bahay para humingi ng bayad. 10 milyong piso ang halagang ginamit nila ng lahat ng karumal-dumal na paraan para makuha. Sa huli ay isang ilusyon lamang na dumaan sa harap ng mga mata, wala pa rin sa mga kamay at agad na nawala. Nahulog sila sa ganap na kawalan. Ang kumpanya ay nagbangkarote. Ang 3 palapag na bahay na kanilang tinitirhan ay ipa-foreclose pa rin ng bangko para bayaran ang natirang utang. Ang buong pamilyang noon ay hambog at mapagmataas, ay opisyal na nakatuntong sa dulo ng riles ng kahirapan, utang at sakit sa lahat ng dako. Tahimik na nakatayo ako sa isang sulok, saksihan ng buong karma na bumabagsak sa mga masamang tao. Sa aking puso ay walang kahit nakatiting na habag o malabis na pagtawang walang saysay.
Naramdaman ko lamang ang sukdulan ng kaginhawahan, isang damdamin ng ganap na kalayaan mula sa malalim na putik. Lumakad si Abogado Reyes patungo sa akin, ngumiti at binati aking kalayaan. Kinuha ko ang bag, bumaling at lumabas sa pintuan ng courtroom, iniwan ang mga malagim na boses ng pamilya ni Romel sa likod. Sa pagbaba sa mga hagdanang marmol ng korte, malalim akong huminga. Bahagyang umuulan ang mga mumunting patak, ngunit hindi ko nararamdaman ang lamig. Sa halip, naramdaman ko ang isang maliwanag na liwanag na nagbibigay ng init tulad ng gintong umaga. Habang lumalabas sa pintuan, isang kotse ang huminto. Bumaba si Profesor De La Cruz. Tumingin sa akin ang profesor ng may maamo at mabait na tingin, malumanay na nagsabi, "Ang pamilya ni Romel ay tumawag para ipaabot ang huli at matagal na paghingi ng tawad sa iyo at umaasa na dahil sa lumang pagtitiwala ay maliligtas mo sila." Ngumiti lamang ako ng magaan, ginagalang na bumati sa profesor, nagpasalamat sa kanyang pag-aalaga at determinadong umiling bago sumakay sa sarili kong kotse. Lahat ng pagpapaimbabaw, lahat ng peking paghingi ng tawad ng mga iyon ay wala ng anumang kahulugan para sa akin ngayon. Ang kalangitang kalayaan ay tunay na nagbukas na sa harap ng aming mag-ina. Ang bagong buhay, maliwanag at mapayapa, ay naghihintay sa amin sa unahan. Ang panahon ay lumipas ng mabilis. At 3 taon na ang lumipas mula nang hawakan ko ang papel ng desisyon sa diborsyo at lumabas sa pintuan ng Regional Trial Court. 3 taon hindi ito napakatagal kumpara sa isang buong buhay, ngunit para sa aming mag-ina, ito ay isang kahanga-hangang pagbabago, isang paglalakbay ng muling pagsilang mula sa abo ng pagtitiis at galit. Ngayong umaga, nagising ako habang ang mga gintong sikat ng araw sa umaga ay dumadaan sa manipis na sutlang kurtina, dahan-dahang gumagawa ng mga nagniningning na linya sa mamahaling nara na sahig. Bumangon ako at lumabas sa malawak na glass balcony ng maluho at eleganteng penthouse unit sa pinakamataas na palapag ng isang modernong gusali sa tabi ng Ilog Pasig. Ang malamig na simoy mula sa ilog ay malumanay na humalik sa balat ko, nagdadala ng malinis at sariwa na amoy ng isang mapayapang umaga. Mula sa taas, ang Ilog Pasig ay kumikinang at ang lungsod ay nagmamadali sa kabilang ibayo. Uminom ako ng isang higop ng mainit na tsokolate, pinahintulutan ng aking sarili na ganap na tamasahin ang bihirang katahimikang iyon. Ang aking isipan ay bumabalik sa malalayong alaala ng 3 taon na nakalipas. Iyon ding umaga, ngunit ang lumang sarili ko ay kailangan pang sumugal sa maliit, madilim na kusina, huminga ng usok at mantika, at ang tainga ko ay laging may maririnig na mga mapait na salita ng biyenan. Ngayon, ang sarili kong kasalukuyan ay nasa ganap na naiibang katayuan. Ang nakakasakal na kapaligiran ng 3 palapag na bahay na may tanda ng Pamilya Santos ay permanente nang nailibing sa nakaraan, pinalitan ng maluwag at maliwanag na espasyo at ganap na kalayaan. Bumalik ako sa loob ng bahay, naglakad patungo sa kwarto ng anak na nakadekorasyon ng light pink na tono. Si Nympha ngayon ay lumaki na ng husto, hindi na ang 5 taong batang payat, mahiyain, na laging nakayukod at nagtatago sa likod ng ina noong gabing bagong taon. Ang bata ay masayang nakatayo sa harap ng oak easel sa tabi ng bintana, hawak ang brush na may kulay, ang malalaking mata ay masipag na nagtatrabaho ng mga magagandang linya sa puting canvas. Sa pamamagitan ng masusing gabay ng mga eksperto sa edukasyon sa tanyag na internasyonal na paaralan, ang likas na talento ni Nympha sa pagpipinta ay nabuksan at umuunlad ng maningning. Ang kanyang mga kwadro ay hindi na nagdadala ng malungkot na mga kulay o mga hugis na nagtatago sa takot tulad ng inilarawan ng psikolohikal na ulat noong araw ng pagdinig. Ang mga kwadro ni Nympha ngayon ay makulay at puno ng buhay, mga larangan ng sunflower na nakatingala sa araw, mga kalapating puting lumipad sa asul na langit. Sa pagkakita ng walang alalahanin ng ngiti sa labi ng anak ko, ang puso ko ay parang binuhusan ng pinakamatamis na hani sa mundo. Lahat ng pakikipaglaban, lahat ng katapangan,
para lumabas sa putik ay ganap na sulit. Sa 50 milyong piso na kinilala ng batas pagkatapos ng diborsyo, hindi ko ito binasta-basta na ginastos sa walang kabuluhang kasiyahan. Nauunawaan ko na ang pera ay tunay na mahalaga lamang kapag nagdudulot ito ng seguridad, katatagan, at nagpapalaganap ng magagandang bagay. Sa pamamagitan ng matalinong payo ni Jay, ang mapagkakatiwalaang pinansyal na tagapayo, nagtatag ako ng Family Trust Fund na pinangalanan sa aking anak. Isang malaking bahagi ng ari-arian ay inilagay sa trust fund na ito, pinamamahalaan ng mga nangungunang pinansyal na eksperto para ligtas na lumago. Ang trust fund ay itinatag ng may napakamahigpit na mga tuntunin. Tinitiyak na maibibigay ang lahat ng gastos sa edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at matibay na startup capital para kay Nympha pagkumpleto ng kanyang 18 taong gulang. Kahit anuman ang mangyari sa akin sa hinaharap, ang kinabukasan ng aking anak ay protektado ng matatag, walang sinumang makapag-aalis o makakasagabal. Ngunit ang aking pinakamalaking mithiin ay hindi lamang ang pag-aalaga sa aming maliit na pamilya, ang mga sugat sa puso mula sa nakaraan, ang kawalang katarungan, at ang pagmamalupit na hindi pagpapahalaga sa babae sa loob ng 7 taon bilang manugang ay nagbibigay sa akin ng malalim na simpatya para sa mga babaeng may kaparehong kalagayan. Kaya naman nagpasya akong maglaan ng malaking bahagi ng ari-arian para itatag ang isang charitable foundation na pinangalang Pag-asa Foundation. Ang marangal na layunin ng foundation ay magbigay ng ligtas na kanlungan, libreng legal na konsultasyon, at pagsasanay sa trabaho para sa mga kababaihan at batang babae na nagdurusa sa domestic violence. Sa loob ng 3 taon, ang Pag-asa Foundation ay naging isang mainit na shared home, nagliligtas ng daan-daang nagsisising tao mula sa walang awa na mga suntok at mapait na mga salita. Sa bawat pagkakataon na makita ko ang isang babaeng dahan-dahang lumalabas sa kawalan ng kumpiyansa para muling simulan ang buhay, o ang isang batang babae na pumapasok sa paaralan sa halip na matiyak ang isang mababang kapalaran, naramdaman ko na ang aking buhay ay naging mas makahulugan kaysa kailanman. Ang pera, mula sa isang bagay na dating ginagamit ng pamilya ng asawa para trampling ng dignidad sa pamamagitan ng aking mga kamay, ay naging tunay na himala na nagliliwanag ng maraming madilim na buhay. Tungkol naman sa Pamilya Santos, ang batas ng sanhi at bunga ay laging gumagana ng tumpak at malupit. Ayon sa mga titingnan na impormasyon na paminsan-minsang ikukuwento sa akin ni Abogado Reyes, ang buhay nila ay bumaba sa pinakamasamang antas. Lahat ng ari-arian ay kinuha ng bangko at mga nagpapautang agad pagkatapos ng pagdinig noon. Si Ginoong Ramon ay hindi nakatagal sa gulat ng ganap na pagkawala ng lahat, nagkaroon ng stroke at naparalisa ang kalahati ng katawan, nandoon na lang siya. Si Ginang Corazon, mula sa isang biyenan na sanay sa pagiging hambog na suot ang magagandang damit, ay napipilitang maglakad-lakad para mangolekta ng recyclable materials, magtrabaho bilang katulong at maglinis ng banyo para kumita ng ilang bariyang pambili ng gamot para sa asawa. Si Flor de Liza naman ay isinabak ng mga loan sharks sa matinding paghabol at sa buwis ng oras ay nagtago at naglago sa malalayong lugar, nabubuhay ng mapanglaw at walang katiyakan. Ang pekeng respetableng imahe ng pamilya na dating ipinagmamalaki nila ay ganap na bumagsak, naging abo, iniwan ang pangungutya at paghamak ng lahat ng mga kapitbahay. Permanente na silang nawala mula sa paningin ng aming mag-ina, na ilibing sa kanilang sariling walang katapusang kasakiman at kasamaan. Ngayon ay isang napaka-espesyal na araw para sa aming mag-ina. Sa huling bahagi ng hapon, nakadamit ako ng isang magandang aquamarine na bestida, may kaunting makeup at hinawakan ang kamay ni Nympha para dumalo sa graduation ceremony ng kanyang International Kindergarten Program. Ang paaralan ni Nympha ay isang top-tier na institusyon ng edukasyon, nagpapahalaga sa pagkakaiba at holistic na pag-unlad ng bawat individual. Ang malaking auditorium ng paaralan ay magandang nakadekorasyon ng mga sariwang bulaklak, balloon at propesyonal na sistema ng ilaw.
Daan-daang mga magulang na eleganteng nakadamit ay puno ng mga upuan. Ang mga mata ay nagsisining na naghihintay sa palabas ng mga maliliit na anghel. Eksaktong 7:00 ng gabi, tumunog ang malambot na background music, nagpapahiwatig ng opisyal na simula ng seremonya. Ang mga ilaw sa auditorium ay bumaba, nag-iiwan lamang ng maliwanag na direkta sa gitnang entablado. Mula sa likod ng madilim na kurtina, lumabas si Nympha sa isang puting malambot na bestida na tulad ng isang maliliit na prinsesa. Ngayon ang bata ay pinagkatiwalaan ng paaralan ang mahalagang tungkulin ng pagiging MC para sa buong seremonya. Ang puso ko ay halos tumigil sa proud na pakiramdam nang makita ang aking anak na nakatayo ng walang takot sa ilalim ng ilaw ng entablado. Hawak ni Nympha ang mikropono. Ang dating asal ay napaka-mature, ang ngiti ay nagliliwanag at maliwanag. Ang boses ng bata ay malinaw, tama ang pagbigkas ng Tagalog at Ingles. Marilag na binabati ang mga bisita at kumpiyansang inipapakilala ang bawat bilang. Wala na kahit isang bakas ng mahiyain, natatakot na bata na dati ay nagtatago sa sulok. Ang Nympha ngayon ay isang puno ng buhay na punla, malakas na tumitingin at naghihintay ng araw. Umupo ako sa unang hanay ng mga upuan para sa mga espesyal na magulang. Ang dalawa kong kamay ay magkasama, ang mga mainit at masayang luha ay patuloy na dumadaloy sa pisngi. Habang ang seremonya ay nasa kasukdulan nito at maraming palakpak ang tumutunog, sa ilang dahilan ang aking mata ay naikiling sa pinakamadilim na sulok sa dulo ng auditorium. Sa pinakamalabo at madilim na sulok malapit sa pinto, kung saan hindi maabot ng ilaw ng entablado, ay napansin ko ang isang pamilyar na anino, si Rommel. Kailangan ng ilang segundo para makilala ko ang lalaking dating kasama ko sa higaan. Nakatayo si Rommel sa isang sulok. Ang hitsura niya ay nakakaawa ng hindi ka panipaniwala. Ang buhok niya ay puno ng puting buhok, magulo at gusot. Ang mukha niya ay kulubot, payat, nagmamarka ng paghihirap at matandang bago sa edad. Nakadamit siya ng isang kulubot na polo na may gasgas na kwelyo. Ang paa niya ay suot ang maruming canvas shoes. Ganap na naiiba sa dating marangal at maselang dating tao na laging hambog, si Rommel ngayon ay tulad ng isang walang tahanan na pinalampas ng buhay. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw. Ang malalim na mga mata niya ay nakatuon ng titig sa entablado, kung saan ang anak na babae na dating tinanggihan niya ay nagliliwanag. Sa malayo, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang manipis na balikat. Ang mga mata ni Rommel ay puno ng sukdulan na pagsisisi, isang nakakaiyak na pagnanasa at malalim na pagkabigo sa sarili. Marahil ay lihim lamang siyang nakarating doon para makita ang kanyang anak, nang minsan para makita ang resulta ng kanyang hangal at malupit na desisyon noon. Ngunit ang hangganan sa pagitan niya at sa aming mag-ina, ngayon ay isang karagatan na hindi maaaring tawirin. Isang panig ay ang maliwanag na tagumpay at kalayaan. Ang kabilang panig ay ang malamig at madilim na kahirapan at karma. Matagal si Rommel na nakatayo roon, nang ang aking paningin ay hindi sinasadyang tumama sa kanya. Nagulat si Rommel, mabilis niyang ibinaba ang ulo at tahimik na lumabas sa pinto ng auditorium na wala sa kadiliman ng gabi. Hindi na siya naglakas loob na lumapit, hindi rin naglakas loobong tawagin ang anak dahil alam niya ng ganap na wala na siyang katayuan para makipiling huminga sa amin. Ang tahimik na pag-alis ni Rommel ang nagtatanda ng permanenteng katapusan ng nakaraan na puno ng luha. Sa aking puso ngayon ay ganap na kapayapaan, walang anumang galit o puot. Ang pagpapalaya sa nakaraan ang pinakamagandang lunas para sa kaluluwa. Ang graduation ceremony ay natapos sa kagalakan at mga mainit na yakap ng pagbati. Niyakap ng mahigpit ni Nympha ang aking leeg, iniyukod ang mabangong buhok sa balikat ng ina at nagkukuwento tungkol sa mga plano sa hinaharap. Ngumiti akong malumanay at hinalikan ang noo ng anak ng puno ng pagmamahal. Magkahawak kamay, ang aming mga hakbang ay magaan na lumabas sa magandang pintuan ng paaralan. Sa labas, ang mga hangin mula sa ilog Pasig ay malamig at sariwa. Ang kalangitan ng gabi ay malinaw, may kasamang mga bituin na nagniningning
tulad ng mga walang hanggang brilyante. Tumingala ako, huminga ng malalim ang simbuyo ng kalayaan, at pag-unlad ay permanente nang naiwan sa likod. Simula sa sandaling ito, ang daan sa harap ng aming mag-ina ay puno ng rosas, liwanag, at isang maliwanag na kinabukasan na walang makakapigil. Sa pagmasid sa tahimik na ilog sa harap, ang aking puso ay tunay na nakapagpahinga na. Ang mga sakim at malupit na tao noon ay nagdurusa na ngayon ng mapait na karma sa kahirapan. Ang buhay ay tunay na makatarungan, ang bawat binhi ay siguradong aanihin. Ang bulag na pagtitiis ay hindi kailanman palililitan ng tunay na pagmamahal. Tayo na mga kababaihan ay kailangan na maging matapang para itapon ang mga nakasasakal na kadena para personal na liwanagan ang ating sariling buhay. Ang kwento ngayon ay nagtatapos dito. Lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras para makinig at makipagdamdamin sa mga pagbabago ng buhay ng ating tauhan. Kung nakita ninyo na ang kuwentong ito ay kawili-wili at nagbibigay ng makabuluhang pagninilay, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para patuloy naming dalhin ang mas malalim na mga kwento ng buhay. Mabuhay kayo lahat at palagi sanang may kalusugan, kapayapaan at kaligayahan ang inyong pamilya.